Good morning, church! Isa pong masayang umaga para sa ating lahat. Sa inyo po na mga nasa tahanan at gayon din naman po sa mga tao dito na live. Yes! Grabe yun, oh! Bumabalakpak sila. Yan! Hallelujah! Praise the Lord! We thank the Lord for this day, diba? Every day we rejoice because we have a good Father. Amen. Church, naniniwala po ba kayong lahat, tayong lahat dito, that we have a big God? Amen. That He is our healer. Amen po ba? Amen. He is our protector. Amen. He is our provider. At lahat po ng pangangailangan natin ay makikita natin sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Church, if you agree with me, pwede po bang tumayo na tayong lahat? Alam ko po, excited kayo as I am, as we are. Also excited talaga na magpuri sa Panginoon because this time, this day is the day that the Lord has made, diba? And we will rejoice. Hindi lang tayo magre-rejoice, pero talagang ibibigay natin ang lahat, ang best na pagpupuri natin para sa ating Panginoon because He is so good and He will never stop doing good sa ating mga buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Today, we declare, we shout the name of Jesus because every people need Jesus. Every people will shout and confess that He is the only Lord and true Lord. Hallelujah. Come on, church. Pumalakpak po tayo lahat. Amen. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All their treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Once again, every child. Every tribe will see your glory. Yes, Lord. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like Wala our kang God. katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. Wala kang katulad, oh Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. Praise and glory, honor and strength unto our God,
unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every time sing wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, With every O voice Diyos. we sing. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! Wala kang katulad sa aming mga buhay, O God. There's no one like you, Jesus. Our beautiful Savior. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you for everything, Panginoon. Talagang ang buhay namin ay hawak-hawak mo, O God. Ang buhay namin ay protected sa iyo, O God. And we thank you, Lord. We thank you, Lord, kasi you're not finished yet. You're not done yet, Panginoon. We believe, Lord, that you're about to restore, Panginoon, lahat ng ninakaw sa amin ng kaaway. You're about to restore lahat ng bagay na nawala sa amin, O God. And when you restore, Lord, you restore double, O God. You restore triple, O God. That's who you are. So generous, so kind, so good. And we praise you, Lord. No one deserves our praises. Ikaw lamang po, Panginoon. We lift you up and we worship your holy name. You, Lord, for your mercy never failed me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Of your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of
goodness of God. Oh, we say, All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of your goodness, oh God. you are good. Yes, you are good, Jesus. You are good, Lord. You're forever faithful. That's who you are. That's who you are, Lord. Oh, we worship. Yes, we worship your holy name. Oh, hallelujah. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love is greater. And what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
Hallelujah. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. Indeed, we would like to just thank you and worship you this morning, for you are so good, so faithful, so kind, and so gracious. Ito po yung mga bagay na nais po naming itaas. Ito yung mga bagay na nais naming sabihin po sa inyo. Ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong mga mabuting bagay na ginagawa po sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, we'd just like to worship you and lift your name up in our midst. Tunay, Panginoon, na Jesus, ikaw lamang at ang iyong pangalan, ang pangalan na dapat itaas, na dapat itanghal, kilalanin, at dapat ipagmalaki. Hallelujah! Sa oras na ito, sa araw na ito, sa aming mga buhay, sa church na ito, at sa lahat ng nakakapakinig, nakakapanood ng gawain ito. Hallelujah! Pangalan mo lamang, Jesus, ang maitanghal sa umagang ito, na magbibigay sa amin ng kalakasan, kagalingan, kalusugan, pagtatagumpay. Hallelujah! And so, we would like to worship you. We would like to lift up your name, O Jesus. This morning, sa iyo ang lahat ng karangalan. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Hallelujah! Hallelujah! What a powerful name is the name of Jesus Thank you, Lord. Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is. Amen. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Woo! Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let's lift up the name of Jesus. The name above all names. Hallelujah. The one name that deserves all the glory and honor here on earth. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga kapatid ko nandito, church, good morning. Good morning, church. Hallelujah. And once again, I'd like to welcome you all sa ating pong panambahan, sa ating gawain worship service this Sunday morning. And pinupuri po natin ang Panginoon sa ating pagkikita-kita minsan pa, pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba, pag-aaral kanyang mga salita. And you know, ang Panginoon po hindi tumitigil sa paggawa ng mabuting bagay. Amen po ba? Amen. So I'm so glad na meron po tayong live audience ngayong umaga. And thank you, Lord. Patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay. Amen? God is good? And all the time? Yes, our God is a good God. Amen. Nakita po natin yan itong nakaraang linggo. At 2 araw, kagabi, nakapanood tayo ng mga kwento ng nagpositibo, pero mas sigit na positibo kay Kristo. Amen? Hallelujah. Sino sa inyo nakapanood ng positive kagabi? At yes, hallelujah. 2 gabi yan. Kaya, para akong si Charo, and then, joke lang. Praise God, hallelujah. So, church, gumising na po kayo. And ayain na po ang lahat ng nasa bahay, yung aking mga kasama dito. Nakatayo tayo. Let's all stand. And once again, sabay-sabay po tayong magdedeklara ng mga salita ng Diyos. Kanyang mga salita, pangako na alam nating nangyari, naganap na sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Jesus sa krus. And we just need
to believe these words of the Lord. Amen. All His promises and declare it with boldness and confidence in our hearts. Okay? So kung ready na po kayo, you may like to put your hand on top of your chest, okay, as a sign, a gesture of faith, because this heart believes, and as my heart believes, then my mouth shall confess. Expect good things. Expect greater things to happen even in this time of crisis. If ready, let's go. Lord, thank you because you're the one doing great things in my life. You never stop doing good, and I expect greater things to happen this day and the rest of my life. My life is secured in Christ. I am prosperous because of the presence of Jesus in my life. I am the head, not the tail. I am on top and not at the bottom. My business established, flourishing, and growing. Increment promotion is mine. I am healthier, stronger, wealthier, and merrier. My family is restored, united in the Spirit, and experiencing peace, joy, and love. I am led by the Spirit. I'm going to receive more revelations from the Word because I have the mind of Christ. I am the righteousness of God in Christ. I'm redeemed by the blood of Jesus. I'm a son of God. I'm God's beloved. I'm the temple of the Holy Spirit. I can do all things through Christ. I am healed, well, whole, complete, satisfied in all my wants and needs, victorious, greatly blessed, highly favored, deeply loved, totally accepted, and absolutely forgiven. I'm covered by the blood of Jesus. No weapon formed against me shall prosper. I'm safe because you are my refuge and my fortress. No plague can come near me and my family because I'm protected by the same blood. I am not a mediocre, not common, not inferior. I'm special because I'm created in the image of God. I will do more, accomplish more, and I will excel in every way. 2020 is my year of excellence in the name of Jesus. And all God's beloved, say a big, big, big and thundering. Yes, amen. Come on, church. Woo! Amen. Yes. Good morning, church. You may now all take your seats. And sa inyo, sa ating mga kaibigan, ating mga ka-RGCF, minsan pa idatnan po kayo ng ating gawain na patuloy na sumasagana sa biyaya po ng ating Panginoon Diyos. Laging may kalusugan, kalakasan, kasiglahan, kapayapaan, always healed and well, at always protected, yes, by the blood of Jesus. Delivered and saved. Saved? Saved. Okay? Delivered, saved, and protected against ito pong banta ng mapanganib na COVID-19. Amen. Hallelujah. Minsan pa po ay purihin natin ang Panginoon at talaga pong ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon sa ating pong mga buhay. Amen? Again, God is good. God is good. God is good. And all the time, yes, napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Relax lang po kayo. Okay ba tayo? Okay. Go! Okay. Tayo pong lahat ay nakakaranas ng isang bagay sa buhay po natin that is unprecedented. Meaning, hindi pa po nangyari, naganap sa nagdaang panahon in our time. Okay? Hindi ko pa po naranasan to. Hindi po nyo pa rin naranasan itong ganitong sitwasyon na ating pinagdadaanan. Everything seems to be wrong. Okay? May mga bagay na hindi natin gusto, mga bagay na totoong nagdulot na sa atin ng maraming kalungkutan, kawalan, at kahirapan. Amen. So, ano ba ang ating dapat isipin at gawin kung sakaling may mga bagay na nangyayari na hindi maganda sa ating mga buhay? COVID-19 pandemic. Buong mundo ang apektado po nito. Isang pandemya nagdala ng krisis, nagdala ng kahirapan sa marami, especially po dito sa ating bansa. We are now in a crisis na alam nating hindi normal at hindi pangkaraniwan na ating pong pinagdadaanan. So kung ganito po ang mga sitwasyon, unwanted, unwelcome, at mga bagay na talagang gusto nating mawala na. And we are really having
difficult times dealing with this situation. Sabi nga po natin parang mali yata ang mga nangyayaring katulad nito. Well, this morning, I'd like to share with you doing the right things. Okay? Doing the right thing. Ang ibig sabihin, ano ba ang dapat nating gawing tama kung may mga pangyayari sa buhay natin na mali at hindi po natin nagugustuhan. So, doing the right things when wrong things are happening. Amen? So, marami pong mga bagay na totoong nangyayari sa buhay natin. Kagaya po na aking sinabi kanina, hindi natin gusto. Hindi welcome sa atin. At may mga ginagawa tayo na kuminsan, kahit maganda ang intensyon, ay hindi nagiging maayos para sa atin. Anong ibig sabihin? Kuminsan, gumagawa ka ng maganda, hindi naman minamaganda ng iba sa'yo. Nagbibigay ka na, may naririnig ka pa. Alam niyo ba yon? Yung mga ganong bagay. Okay? Tumutulong ka na, ikaw pang masama. Something like that. I mean, you're doing the right thing, but something wrong is happening. You treat people right, and they don't treat you right. Okay? They treat you wrong. In other words, may mga ganyang pagkakataon. Siguro, nakaranas ka na ng ganyang sitwasyon na ikaw na yung gumagawa, ikaw na yung, mabuti na yung ginagawa, ikaw pa ang napapasama. Or, in a situation na wala ka namang ginagawang masama, pero merong sitwasyon na dumarating sa iyo na hindi mo nagugustuhan. Okay? Well, gusto kong sabihin that even in our life, being Christians, and it happens, nangyayari po itong mga bagay na ito kahit sa pinakamasunuring Kristiyano, even to the most obedient Christian, even to the most committed Christian. Nangyayari po yan that the things happening to them, okay, ay mga bagay na sabihin natin, it's not right, it's not fair. Okay? Kaya po, nagtatanong tayo, ano ba ang dapat nating gawin kung sakaling may mga ganyang sitwasyon sa atin ay dumarating. Okay? So, kahit nga po, ikaw ay nasa ministry. Well, hindi ko po gusto sabihin na huwag tayong pumasok sa ministry. But even those who are in the ministry, even those who are sharing the good news, even those who are so committed in Christ, boldly preaching the word, kahit po sa kanilang mga buhay, dumarating pa rin yung mga sitwasyon na sabihin natin, parang hindi yata tama, parang hindi yata ayos. Now, I'll be sharing with you the life of Paul. Si Pablo sa kanyang buhay, ano po ang nangyari po sa kanya. Look what happened to Paul. Paul, of course, is a very zealous, okay, in preaching, in sharing the word. But you know what? Kahit po si Pablo, alagad, apostol ng ating Panginoong Jesucristo, dumanas po siya ng iba't ibang sitwasyon sa buhay na sasabihin natin parang hindi yata tama, hindi yata ayos. Okay? What is happening to Paul is this. He's doing right, and yet wrong things are happening. Alam niyo po, sa kanyang pagmiministeryo, there are many times na dumating ang maraming sitwasyon, maraming krisis sa buhay ni Pablo. For one thing, he was imprisoned. Okay? Siya po ay nakulong. As a matter of fact, ito pong ating pag-uusapan na talataan, he wrote this book while he was in prison. Sinulat po niya ang aklat na ito habang siya nakakulong. Now, I'm referring to the book of Philippians. And if you may like, gusto niyo pong buksan ang inyong mga Biblia, basahin po natin ang Philippians chapter 4, verse 6, 7, and 8. Ang sabi po ng talata, be anxious for nothing, starting from verse 6, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Amen. And then verse 7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds through Christ Jesus. Okay? And this is other version ng talata. Yung binasa ko po ay New King James Version. So this is the Living Bible version. Let me read it to you. If you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will keep your thoughts and your hearts quiet and at rest as you trust in Christ Jesus. Beautiful rendition.
Okay? Now, let's go to verse 8. Finally, sabi ni Paul. Pakisabi, finally. Oh, mamaya, finally. Parang ang bilis natin, final na kagad, no? Brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue and if there's any praiseworthy, meditate on these things. Sabi po yan ni Pablo. Well, as I told you, this book of Philippians, particularly yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin ngayon, ito po ay sitwasyon ni Pablo na sinasabi niya while he was in prison. Okay? Habang po siya ay nakakulong. Now, let me tell you what. Bakit po nakulong si Pablo? Did Paul do something wrong? Did he commit crime? Ano po ang krimen ni Paul? Well, of course, we are accustomed to see people who are put in jail dahil meron silang kasalanan. Although, sabi nila, hindi lahat ng nasa kulungan ay may kasalanan. Pero si Pablo, nakulong po siya. And we know that. Ano po ang dahilan bakit siya nakulong? Criminal po ba si Pablo? Meron po ba siyang ginawang hindi maganda? Did he offend someone? Perhaps yes. Pero ito po ba ay krimen? Sabihin natin kasalanan na ginawa niya upang siya ay ipakulong. Well, alam natin ang background ng aklat mo na ito. Si Pablo ay nakulong and while he was in prison, sumulat po siya ng mga aklat. And one of the books that Paul wrote is the book of Philippians. Now, ang question ko, ano ba ang krimen ni Pablo? Bakit siya nakulong? Well, sabihin ko sa inyo, wala siyang kasalanan, wala siyang nagawang kasalanan. And kahit ganun ang kanyang sitwasyon, wala siyang ginawang kasalanan, siya po ay nakulong. Well, sabihin ko sa inyo, ano ba ang krimen ni Pablo? Okay? Ano ang crime ni Pablo? Well, ginaganyan ko po kasi yung kanyang krimen na nagawa, kung bakit siya nakulong, hindi naman talaga kasalanan. Bakit? He was preaching the grace of God. Paul was preaching Jesus, the grace of God. He was sharing to the people ano ba ang biyaya ng Diyos at yan ay si Kristo. He was preaching that no one can be justified by the law and only by grace through faith. Ito ang kanyang pinapangaral. So, si Pablo nangangaral na ang tao maliligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya at sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinapangaral ni Pablo si Kristo. Pinapangaral ni Pablo ang biyaya ng Diyos. Ipinapangaral ni Pablo na walang sinuman na pwedeng ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. Amen. So that was the preaching of Paul. Yun ang kanyang ginagawa. And you know what? When Paul preached this kind of teaching, many religious people were offended. And those who were living under the law. Okay? And so they charged Paul and put into jail. So ito yung kanyang kaso. Ito yung kanyang sitwasyon. Sa kanyang pangangaral, with good intention, revealing revealing the grace of God. Okay? At hindi sa pamamagitan ng kautusan, hindi sa pamamagitan ng sariling gawa, ng sikap, may mangyayari sa buhay mo, kundi dahil lamang sa tinapos na gawa ni Kristo. So ito ang kanyang pinapangaral. He was preaching good news. Amen. Okay? Pero marami mga religious people ang ayaw nun. Kaya chinarge na si Paul at si Pablo ay nakulong. Can you imagine? If you were in the shoes of Paul, sabihin mo siguro, Lord, ginagawa ko naman yung gusto mo. Lord, pambira naman Lord, nasa ministry ako, nangangaral ako pa yun nandito na nakakulong. But he was not whining. Hindi po siya nagrereklamo. Alam niya na yung kanyang pagkakulong ay isang bagay na bahagi ng kanyang ginagawa. Although he did not commit sin, pero siya po ay nakulong. Now, one will say, it's unfair. Life is so unfair. Maybe it is. Pero alam natin kasama po yan sa design ng ating Panginoon Diyos. So, ito po si Pablo nakakulong and yet he was telling the Philippians to what? Do not be anxious and the things that we have just read. Okay? Now, kung ito po ang pangyayari sa buhay ni Pablo, so dito po natin kukunin yung ating paksa, yung ating mensahe na nangyayari sa buhay niya, and it will be something that is also happening to all of us. Okay? Kaya sabi ko kanina, tumutulong ka na, ikaw pa ang masama. Or nagbibigay ka na, may narinig ka pa. Alam niyo ba yon? Pagkatapos,
wala ka namang ginagawang masama, may pangit na nangyari sa'yo. Bigla na lang may dumadating na trahedya. Sasabihin mo, Lord, ano bang kasalanan ko? Ano bang nagawa ko? Well, wala naman. Pero, you know what? Bad things happen to good people. Pwede po mangyari yan. At kung nangyayari sa atin yan, it doesn't mean na tayo ay pinababayaan ng Diyos. It doesn't mean na tayo hindi na mahal ng Diyos. It doesn't mean na may kasalanan ka nagawa. No. Pero ang sinasabi po natin, ano yung ating dapat maging reaction? Ano yung dapat natin maging response? If something bad is happening, and siguro sabihin natin, hindi natin gusto yung mga pangyayaring ito. So what right things to do when something wrong is happening? Okay? Ano yung mga tamang dapat gawin kung may mali na nangyayari? O, nakuha po ba natin ito? Okay? So ano yung dapat gawin, tamang gawin kung may hindi tamang nangyayari? Well, this situation that we're having right now, pwede natin sabihin, hindi tama ito, hindi ayos, hindi dapat ito. Okay? Bili mo na lay off ka o nawalan ka ng trabaho, wala ka namang ginagawa. Natigil ang project at hindi mo alam kung kailan magmamaterialize, wala ka namang ginagawa. So nangyayari lahat yan. So this must not be right. Okay? This is unfair. So if all these things are happening, what right things to do when something wrong is happening? Madaling magreklamo, madaling mag-murmur, just like what the Israelites did. Madaling maktol, sorry. Iba pala, maktol. Madaling gawin yan, madaling sumimangot. Pero hindi po tama yan. So ano yung tamang dapat gawin kung may hindi maganda nangyayari? Now, let's go back to the verse na pinag-usapan natin and draw out of these verses just 3 things. So, mabilis lang po ako. Just 3 things na tamang dapat gawin kung meron kang sitwasyon na ganyan. Now, 1, panic not. Okay? Panic not. Huwag kang magpapanik. Huwag kang gagawa ng mga bagay na later on you will regret doing those things. Okay? Now, let's go to Philippians chapter 4, verse 6. Hinighlight ko po yung talata na magsasabi sa atin ng bakit ito ang ating punto. Be anxious for nothing. Sabi ni Paul, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Wala kayong dapat alalahanin. So, paraphrase, sabi ni Paul, chillax. Okay? Sabi ni Paul, paraphrase, okay? Be anxious for nothing. Now, sa huli, makikita po natin yung buong overriding, laking bumabalik at buong tema ng sulat ni Pablo. And that's really wonderful. Makikita po natin yung damdamin, the emotions therein, yung makukuha natin yung talagang kabuuan ng kalooban ni Pablo in spite of what is happening to him. So, be anxious for nothing. Panic not. Okay? Huwag po tayong magpapanik. Okay? Well, panic is one very normal reaction. Okay? When one is having situation na maaaring hindi niya gusto at hindi maganda para po sa kanya. Okay? So when something is having an anxiety, okay, yan ay nagdudulot ng panic. Ano ba ibig sabihin ng panic? Well, panic is uncontrollable anxiety. Ibig sabihin, dahil sobra ka nag-aalala, sobra ka nag-iisip, sobra ka nag-iintindi, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Okay? For example, you decide for something na hindi naman dapat mong dinesisyonan and later on, you regret it. Kasi nagpanic ka eh. Okay? Meron kang nagawa na hindi naman dapat gawin. You are pressured, you are fearful, you are afraid, you are so stressed, you are so affected by your situation na nagpapanik ka. Well, because you are so anxious or fearful or so worried. Just last Sunday, pinag-usapan po natin paano dapat, bakit tayo dapat hindi nagwo-worry. Okay? So, sabi po ni Paul dito, be anxious for nothing. Anxiety is something you may have. Yes, it's a feeling that you may be having. But it is not something you are. Hindi po ikaw yan. Okay? At times, you may be having some anxieties. At times, you may be having some worries. But it may be something that you have.
but it is not something that you are. Hindi po ikaw yan. Anong ibig natin sabihin? Hindi po para sa mga anak ng Diyos ang nababahala. Say amen to that. Amen. Hindi po para sa atin yan. As I've said last Sunday, it is not just God's design for His children to be worried. Well, sa ibang translation, ang sabi po diyan, ito kinuha ko po sa New King James, be anxious for nothing. Sa ibang translation, do not worry. Okay? So, pwede rin po yan. Ngayon, ang sinasabi po natin, anxiety is not something natural to a believer. Ano po ang natural sa mga mananampalataya? Ano ang natural sa mga naniniwala? Ano ang natural sa mga nananampalataya? Of course, nananampalataya. What is natural to a believer is to believe. So in other words, anxiety is not something natural. Hindi ito bagay sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. So why worry? Why be anxious when you know that you have a God who can protect you? Okay? Yung tema po ng ating positive. Meron po mga pinalabas po nila na 2 kwento na nagpositibo sa COVID-19. Pero ano ang sinasabi nila? Okay? Mas positibo sila sa ginagawa ni Kristo. Okay? Mas positibo sa pananampalataya sa Kanya. So why worry? Kasi alam mo, ang Panginoon mas makapangyarihan kaysa sa COVID at kahit anumang virus. Say amen to that. Amen. Hallelujah. You are covered by the blood of Jesus. Amen. So, why be anxious when you know you have a God who can protect you? A God who can provide for you. And a God who can deliver you. Say amen to that. Amen. So, noong ipag-aalala mo, alam mo ang Diyos na handyan kasama mo, hindi ka niya iniiwanan, hindi ka niya pinababayan. Say amen to that. Ano yung pag-aalala mo, meron kang Diyos na magpo-provide sa lahat ng pangailangan mo. Pwedeng wala ka ngayon, pero hindi yan ang kondisyon mo. Malay mo, sa biyaya ng Panginoon, bukas, meron ka na. Wala kang hawak ngayon, bukas, meron na. Hindi pa dumadating ngayon, bukas, naandyan na. So you know what? Hindi dahilan yung sitwasyon mo ngayon na ikaw ay magpanik sapagkat alam mo, meron kang Diyos na kayang i-provide lahat ng pangailangan mo. Hallelujah! Amen! And we have a God who can deliver you. Amen. We are so victorious as Christ is, so are we in this world. So in other words, there's no room for one person who has faith in Christ for anxiety. Amen. Kaya may sinatawag na anxiety attack. Okay? Panic attack. Kaya maraming mga gamot, ang tawag natin dyan, antidepressant. Kasi may mga anxiety, ano man tawag doon? Syndrome ba tawag dyan? Anyway, sorry pero may mga ganong kalagayan. And so that's why kailangan kalmahin. Kailangan alam niyo, may nabasa ako isang post. May nabasa ako isang post. Perhaps, hindi kailangang kalmahin yung storm. Di ba nag-post nun? Ikaw yun, di ba? Perhaps, hindi na kailangang kalmahin yung storm. Sino ang dapat kalmahin? Ikaw ang dapat kumalma kasi yung storm lalampas din yan. Okay? Something like that. Well, we need not be anxious about anything. Why? Believing that we have a God who can always provide for us, who can always protect us, and who can always save or deliver us. Amen to that. And so Paul was that. So, ito yung maganda kay Pablo. Ito yung gusto ko sabihin. He was in prison and yet he was the one, what? Encouraging people outside the prison. Ano sabi niya? Listen to this. Paul has all the reason to be anxious. Paul has all the reasons to be worried. Okay? He has the reason to panic. Bakit? Kasi nakukulong siya eh. And yet, here he is. Here he was, Paul, one who is in prison, and he is the one encouraging people who are out of prison. Wow! Nakukuha po ba natin yon? So si Pablo, it's all about what you are having inside you. Amen. So, when something wrong is happening, do the right thing. What's the right thing? Panic not. Okay?
Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-panic. Baba ka lang, huwag kang panic ng joke lang, okay? So, huwag kang mag-panic, okay? Kalma lang. Yan yung sabi ni Paul. So, this is the first thing to do, the right thing to do when something wrong is happening. Panic not. Second, pray a lot. Okay? Pray a lot. Panic not, pray a lot. Okay? Amiel, para sa ito. Panic not, pray a lot. Now, the verse is telling us, mamaya basahin ko sa inyo, be anxious for nothing at tanong ko sunod. Pray. Amen. Well, one thing that can reverse anxiety is what? Prayer. Prayer. Tandaan nyo, ang pwedeng bumaliktad ng anxiety ay prayer. Amen? Hallelujah. Now, what's the verse? Look at the verse. Be anxious for nothing, but in everything by prayer. But in everything by prayer. Okay? Grammatically speaking, sa statement mo ito na mababasa po natin, be anxious for nothing, pagkatapos sinundan po ni Paul ng but. But is a conjunction, okay? Is a conjunction word. Nagduduktong, okay? So, but is something na sinasabi ni Paul, kinokontra niya, it contradicts the preceding statement. Yun yung ibig sabihin nun. Okay? So, be anxious for nothing, but in prayer, but in everything by prayer. So, sabi ni Pablo, parang ganito, huwag kayong mabahala, huwag kayong mag-alala. Okay? Kundi sa lahat ng bagay, manalangin kayo. In other words, what Paul is saying is this, when you are having some anxiety moments, okay, what right thing to do is pray. Panic not, pray. Pray a lot. So, kinokontra ng susunod na statement ni Paul, but in everything by prayer, alin? Yung pagiging anxious, yung pagiging worried. So, when you are about to panic, think of this. Pray. Pray a lot. Pray so that you won't panic. Okay, na-post ko yan. Isang araw. Okay? So, wag kayong magpanic, kundi mag-pray kayo. Why? Because this, when you pray, it reverses the situation that you may be having or you are in. So, in this case, you are anxious. So, whenever you are anxious, whenever you are about to be attacked, magkaroon ng panic attack, then pray. Okay? Sa ibang version, instead. Okay? Instead, sa halip. So, ibig sabihin sa halip, pamalit. Diba? So, don't worry about anything. Instead, sa halip, pamalit, palitan mo yan. Okay? Kung ikaw yung nag-aalala, palitan mo yan. Anong pamalit? Panalangin. Hello? Panalangin. So, when something wrong is happening, okay, what right things to do? One, panic not. Second, para hindi ka magpanic kung nandun ka pa rin sa ganong sitwasyon, then pray. And pray a lot. When I say pray a lot, yung panahon na inuubos natin sa maraming bagay, mas ubusin natin sa panalangin. Okay? Hallelujah. Nakikinig po ba kayo? The best antidote to anxiety is to pray. Yes. Bakit? Kasi it relaxes you habang ikaw ay nananalangin. Why? Because when you pray, listen to this, when you pray, you are conversing with the most powerful person, and that is Jesus. Okay? You are conversing with one who can give you comfort. You are conversing with one who can give you everything that you need. Alam niyo yun, pag may kausap ka, sabi nga natin, alam mo, pag kausap kita, nare-relax ako. O, di ba? Nangyayari yan. Meron kang tao na gusto laging kausap. Meron kang tao na gusto laging mapagsabihan ng mga nararamdaman mo. Kung minsan kahit nararamdaman ng iba, sinasabi mo sa kanila. Okay? Chismis yun. Okay? So, di ba? We really want people whom we trust na mapagsabihan natin ng ating mga nararamdaman. Ano ang tawag natin doon? Gusto natin silang kausap. Somehow, nare-relieve po tayo. Now, you are talking to people, pero nare-relieve ka.
So what if you are talking to Jesus? O, di ba? Yun yung sinasabi ni Paul. When you are having this kind of things, anxiety, worry, you are being, nagpapanik ka, then talk to someone that can give you the what? The comfort, yung calmness, yung the perfect peace, that is shalom. So, pag nakausap mo ang Diyos, kausap mo ang Panginoon, ang ating Panginoon Jesus, so ano pa ang ipag-aalala mo? Ito sasabi ni Paul. So, the best antidote to anxiety is what? To pray. Okay? Ano ang magagawa mo kung sa sitwasyon na wala ka naman talaga magagawa? So, ipagtiwala mo sa pwedeng gumawa para sa iyo. At sino yun? Wala naman kundi ating Panginoong Jesus. So, talk to Him. Pray a lot. So, mas maraming pangit na sitwasyon, mas maraming panalangin ang dapat gawin. So, bakit? The more we talk to God, the more we are relieved, the more we are receiving comfort. Hallelujah. Amen po ba? So, when panic attacks, pray a lot. Pray a lot. Okay? When panic attacks, then pray a lot. If you are in the verge, if you are in the brink of breaking down, okay? Minsan talagang maraming sobrang stress, nade-depress. Okay? Now, these are the things we need to do. Then look up, okay? And pray. Okay? So, what are the right things to do when something wrong is happening? Panic not. Huwag kang mag-alala. Meron kang Diyos. Hindi ka iwanan, hindi ka pababayaan. Amen? Ang mga anak ng Diyos, minamahal ng Diyos. Amen? Hallelujah. And then, meron ka naman pwedeng gawin. At the best thing to do is what? To pray. Instead of panicking, pray. Okay? Be anxious, but in everything, pray. Amen? Hallelujah. Third. So, panic not. Pray a lot. Worship hot. Oh, I like this one. Worship hot. Okay, so, pray a lot, panic not, pray a lot, worship hot. Ayan, para medyo rhyme tayo, no? Sorry, the word is praise hot pala, sorry. Praise hot, okay? So, para alliterated. So, I was just carried away by the topic last Sunday, okay? So, praise hot, okay? Anyway, worship hot or praise hot. Okay. Praise hot means being active in praising the Lord. Okay. Hot. Alam mo yung hot? Pag sabing hot, ano yung hot? Hot na hot ka. Atat na atat ka. Ayan. Sorry for the word. Okay. Hot. Parang hot ka ngayon. When we say hot, you're so active. When you say hot, napaka-hot. Hot ako ngayon. Sabi hot ka, talagang active ka. Ano tawag doon? Ano yun, yung mga bata na, no? Hyper ka, hyper. Ayan, hyper. Di ba? So, praise hot. Amen. So, when I say praise hot, worship hot, it means you're being so active in praising the Lord. Walang sandali na hindi ka nagpapasalamat, na hindi ka nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Amen. So, instead of looking at the negative side of things happening to you and around you, look up and see the beautiful things the Lord is doing. Hallelujah. Amen. So, praising the Lord means as you meditate upon His goodness, dadalhin ka nito saan? Sa pagpupuri sa Kanya. Ano yung kinawit natin kanina? All my life, you have been faithful. Okay? Anong kanta yun? Your goodness is running after me. Ano yung umpisa ng kanta na yun? I love you, Lord. Ano yung chorus doon? All the good, ang title, ano ba title nun? Goodness of God, di ba? So yung kabutihan ng God, di ba? So the goodness, your goodness is running after me. Well, the song is about the goodness of the Lord. You know what? When you're always thinking about His goodness, meditating what He has done to you, amen? Pag yan ang ginagawa at lagi nating iniisip, alam niyo mga kapatid, dadalhin ka niyan saan? Sa pagpupuri sa Panginoon.
sa pagsamba sa Kanya. Look at the verse na sinabi po ni Paul. Philippians 4:8. And now, brothers, ano po to? The Living Bible, TLB. And now, brothers, as I close this letter, sabi nasa natin kanina, finally. Okay? Let me say this one more thing. Fix your thoughts on what is true and good and right. So, isipin mo kung ano yung tama. Isipin mo kung ano yung mabuti. Isipin mo kung ano yung maganda. Fix your thoughts. Yun ang pagtuunan mo ng isipan mo. For one thing, ito, iaalis ka nito sa pag-aalala. For one thing, iaalis ka nito saan? Sa pagpapanik. Why? Because you are fixing your thoughts. You are concentrating. You are meditating upon what is good. And what is good? Si Jesus. What is good? Yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo that even in this time of crisis, you are seeing, you are meditating, you are experiencing the goodness of the Lord. Hallelujah! Laging may mabuting bagay na ginagawa ang Panginoon. Think about things that are pure, lovely, and dwell on the fine good things in others. Think about all what you can praise God for and be glad about it. Sabi ng Biblia, isipin mo kung ano yung pwede mong ipagpuri sa Panginoon. Amen. So praise God. Hallelujah. Think about all you can praise God for and be glad about it. You see? So, when something wrong is happening, what right thing to do? Praise God. Always meditate upon His goodness. May pangit na nangyari sa'yo, Lord, mabuti ka. Always declare that God is good. Amen. God is good. And all the time? Yes, even bad things are happening in your life. Even right now, you have a situation that you do not welcome or unwanted. Tingnan mo kapatid, Lord, mabuti ka pa rin. And as you declare the goodness of the Lord, then makikita mo, may magandang bagay na nangyari sa'yo. Amen. So parang sabi ni Pablo, humanap ka ng paraan na meron kang maipagpupuri sa Panginoon. Humanap ka ng dahilan na meron kang maipagpapasalamat sa Kanya. Think about all you can praise God for. Amen. So sa maliit na bagay, see the good things the Lord is doing. Maliit man yan, hindi, okay yan. Blessing ng Panginoon yan. May sitwasyong hindi maganda, may sitwasyong dumadaan sa pamilya mo, may concern kayo about finances, may concern ka about your relationship with your partner. Well, sabihin mo, Lord, mabuti ka. May gagawin kang maganda sa aking anak, may gagawin kang maganda sa sitwasyon namin sa pamilya. Always declare that God can do things as He has done good things before. Lagi siyang may ginagawang mabuting bagay sa'yo. Amen. And that will lead you to just praise the Lord and worship His name. Say amen to that. As you see how good your God is, how He was able to deliver you in the past and provided for all your needs, then it will lead you to just thank God and praise His name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So sabi ni Paul, look at this man. He was in prison. Nakakulong po siya. And yet, here he was, telling the Philippians to what? Look for a reason to just thank God and praise Him. Paul, sabi ko sa inyo kanina, Paul is so qualified para para mag-whine, para magreklamo. Why? Because he was in prison. Inconvenient para sa kanya yon. Napaka-pangit na sitwasyon. And can you imagine doing the will of the Lord? And what is the will of God? Sharing and preaching Jesus. I'm not telling you right now na ito ay sitwasyon na mangyayari sa iyo. Baka ma-discourage ang ilan na, ay, nangyari kay Paul yan, baka mangyari sa akin yan. It may, pero hindi po ibig sabihin that will hinder us to just share and preach the word. And just like Paul, kung dumating yung pagkakataon, I'm willing na may hindi magandang mangyari sa akin sapagkat ginagawa ko yung kalooban at yung ministry na binigyan ng Diyos sa akin. But the thing is, eto si Paul, yung kanyang kalooban, yung kanyang damdamin, eto yung kabuuan ng damdamin na makikita mo sa aklat na kanyang sinulat sa Philippians. Siya yung nakakulong na meron siyang dahilan para malungkot, meron siyang dahilan para magreklamo, meron siyang dahilan para ma-stress, ma-depress, and yet, ano siya nasabi niya? Philippians 4:4. Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice.
The right thing to do is what? Choose to be joyful. Sabi ko nga ng isang message natin, it's a choice to rejoice. Well, Paul has the reason to murmur, to grumble, to complain, to whine. And yet, eto si Pablo, ang sabi niya, magalak kayo. Sino sinasabihan niya? Yung laya. Yung nakakulong, nagsasabi sa laya, magalak ka. So, makakita ka ng isang may sakit. Pagkatapos sabihin sa iyo, pinagpe-pray kita, gumaling ka. But he is the one who needs the prayer. I mean, that is the illustration. Okay? So, yung nagde-declare sa iyo, siya yung dumadanas ng dilubyo. Nagde-declare ng mabuting bagay. So, I mean, it's all about the perspective. Okay? Yung paningin niya. At si Pablo, yung kanyang paningin kasi bakit? Lagi siya nakatingin kay Kristo. Lagi siya nakatingin sa tinapos na gawa ni Jesus. And so there's no reason for Paul to be anxious. There's no reason for Paul to whine. There's no reason for Paul to complain, to murmur. Ano sinasabi niya? Be joyful and rejoice in the Lord. Again, I say it again, what? Rejoice. Do not be anxious. So when bad things are happening, may mga pangit, wrong things are happening, what are the right things to do? Okay? Always do this. Panic not, pray a lot, and praise hot. Mali yung lagay ko. Worship hot. Okay? So, para ma-alliterate siya, praise hot. Yan ang mga bagay na dapat nakikita po sa atin. And just like Paul, pamukha po ni Pablo, you may be in a situation na sasabihin ko po sa inyo, parang hindi yata ayos, hindi yata tama, hindi yata maganda. Okay? But you know what? There is always something right to do. There is always something good na alam nating mangyayari po sa atin. And when you do these things, kapatid, okay, simply do these things. Okay? Panic not, pray a lot, praise hot. Ano sabi ng talata natin kanina? And someone who trusts the Lord, God is able to turn things around for you. Kaya niyang baliktarin, kaya niyang palitan, kaya niyang baguhin, at ibigay sa iyo, maging sa panahon ng pandemyang ito, ang pinakamagandang bagay na nakabase sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Meditate upon these things, mga kapatid. Okay? And when wrong things are happening, think of this, doing the right thing. Amen? At naniniwala po ako, as we do these things, commit them to the Lord, ngayong umaga, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan, anuman ang bagay that bothers you, anything, na sabi mong bakit nangyayari ito, then the Lord will just transform your attitude, your perspective, and you're going to have a reaction, okay, sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, upang reaksyon na ikaw ay dalhin sa pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, so that today, anumang sitwasyon yan, kayang baliktarin ng Diyos. And just do the right things. Okay? Just believe na ang Diyos may ginagawang mabuting bagay para sa iyo. Amen? Hallelujah. And as Christ is, kung ano si Kristo, magiging ganun ang bawat sa atin, as victorious as Christ is. Naniniwala ko, having received the life that Christ has in our life, mapapamuhay natin yung buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Free from all anxieties and worries by looking to Jesus and what He has done on the cross, thanking Him for all the goodness that He has done to all of us. Praising Him for the provision. Alam natin mangyayari yan. Pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba sa lahat ng mabuting bagay na ginagawa ng Diyos para po sa atin. Naniniwala po ako, ngayong umaga, maranasan mo yung klase ng buhay na gusto ng Diyos para sa iyo. And you will just walk in the fullness of the blessing of the Lord. And, ano yung kanta natin? Your goodness will come after me. Ano yung kanta? Okay. Pag kinakanta, kabisado. Pag ni-reset, mahirap yan. No? Amen. So, magandang umaga mga kapatid. This is just what the Lord wants us to hear. This is just what the Lord wants us to receive. Okay?
when something wrong is happening, do the right things. Tayo po lahat ay manalangin. Kayo po na nasa inyong mga tahanan, let me just pray for you. Yung mga kasama ko po dito sa loob ng church, okay? Let us see how the Lord will turn things around for us. Let us commit ourselves in praying. Let us select not to panic. Let us reject worries. And let us just do the things the Lord wants us to do. Amen. Always meditate upon His goodness. Always think of what He can do to our situation. Hallelujah. And this morning, you will see the deliverance the Lord is about to do in your life. Hallelujah. Once again, Father God, we thank you. Thank you for this great opportunity to just receive your word. Your word has unleashed life to all of us today. At naniniwala kami, Panginoon, yung kapangyarihan ng iyong mga salita ang magdadala po sa amin, magbabago po sa amin pong mga pananaw. Sa kabila ng sitwasyon na dumadaan, pinagdadaanan namin, meron kami nagkikitang mabuting bagay. Naniniwala kami, Panginoon, that you can turn things around for us. Hallelujah! Na kahit po may mga bagay na parang hindi maganda na nangyari sa amin as we think of the things na talaga naman pong parang it's unfair. Bakit ganoon? Na nawala ng trabaho, na nawala ang kita, mahina ang kinikita, may mga bagay na gustong i-accomplish, hindi mangyari, may mga bagay na gustong magawa, hindi magawa, o meron kaming mga pinaplano na hindi nangyayari. Lord, bakit ganito? But we believe, Lord, in spite of these things, you are still doing good. And kahit hindi namin nakikita, kahit hindi po namin napipil, we believe, Lord, you are still working. Hallelujah. Ikaw pa rin yung Diyos na talagang gumagawa sa aming mga buhay. Kaya ano ang aming ipag-aalala? Ano ang aming ipag-iintindi? Ano ang aming ikakabahala? Alam namin, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, kumikilos sa mahimalang kaparaanan. Kaya kapatid, ngayong umaga, ano ang bagay na gusto ng Diyos na ipagawa sa'yo? Huwag kang mag-alala. Sa halip na mag-alala, manalangin, kausapin ng Panginoon at isipin ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay at dadalhin tayo nito sa isang napakainit na pagpupuri, pagsamba at walang hanggang pagpapasalamat sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating mga buhay. And I tell you, doing these things, the Lord is able to turn things around for you. Maraming salamat. I believe, Lord, nagbigay ito sa amin ng pag-asa, nagbigay ng kasiyahan, ng kalakasan, and even wellness and healing to our mortal bodies. Bakit? Kasi nadideliver kami from any anxiety, nadideliver kami from any panic attack. At naniniwala kami, Panginoon, nagdadala ito sa amin ng kalusugan and even healing, Panginoon. Maraming salamat po. I just want to release that to you, kapatid, that as you are delivered from these things na ginagawa ng kaaway sa iyo, as you are delivered from worries, from anxieties, hallelujah, you are now receiving the wellness from the Lord. You are now receiving your healing life in the name of Jesus. Hallelujah. At yung assurance na sa lahat ng iyong pangangailangan, ang Lord ang magpo-provide. Huwag kang mag-alala, kapatid. Meron kang Ama sa langit na nakatingin sa iyo ngayon. Meron kang Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal sa iyo. Alam niya ang pangangailangan mo. Hindi ka niya iwanan. Hindi ka niya pababayaan. So start praising the Lord. Start thanking the Lord. Start worshiping the Lord. Hallelujah. And this morning, nagpapasalamat tayong pare-pareho sa Panginoon na dinala niya tayo sa isang kalagayan na wala tayong iisipin, kundi, Lord, kabutihan mo lamang, kagandahan loob mo lamang na aming naranasan ang patuloy naming lalakaran. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at kung meron po sa atin ngayong umaga na nakapanood kasama namin sa gawain ito, that for the first time in your life, na naranasan mo o nadinig mo
na ikaw ay mahal ng Diyos at nais mo magkaroon ng relasyon sa Kanya at ikaw yung nais niya na i-deliver mula sa isang buhay na makasalanan at wala ng pag-asa at dalhin ka niya sa isang kalagayan na maranasan mo ang kalubusan ng Kanyang biyaya, buhay at buhay na walang hanggan. Kung yan ang iyong kalagayan at gusto mo na maranasan sa buhay mo ngayon, ang pagliligtas ng ating Panginoon at relasyon sa Panginoong Hesus, there's only one thing you need to do. Open up your heart, receive Christ in your life, at mangyayari yan sa pamagitan ng isang panalangin. So kung nanonood ka ngayong umaga at nais mo na sa buhay mo maranasan ang ating Panginoong Hesus, sapagkat hindi ka pa nagkakaroon ng pagkakataong maranasan sa isang personal na kaparaanan, ipanalangin mo ang panalangin ito, sundin mo ang panalangin ito. And here is your prayer. Panginoong Hesus, maraming salamat, mahal mo ako. Namatay ka sa krus para sa akin, ikaw ay namatay para ako'y bigyan ng buhay. Tinubos mo ako sa aking mga kasalanan, at ngayong umaga, naniniwala, nananampalataya ako sa iyo, tinatanggap kita sa aking buhay bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan, at tulungan mo ako na lalo pa kitang makilala at lumago sa iyong biyaya. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen at Amen. Amen? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wow. Praise God. Are we blessed? Amen and amen. So kayo po nasa inyong mga tahanan, sa mga kasamahan ko po dito sa church, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon at patuloy tayong tatanggap ng mabuting bagay mula po sa Kanya. Tayo po ay gaganap ng ating communion, and as always, we believe na meron pong mabuting bagay at dakilang bagay na nakapaloob po sa ating pagtanggap ng communion. But first, samahan niyo po ako sa pagdalangin sa mga sangkap, at kayo po nasa inyong mga tahanan, join me in praying for the elements of the communion. Let's pray. Father God, once again, thank you for this great opportunity to just receive the manifestation of all your goodness and kindness brought about by the finished work of Jesus on the cross. We declare these elements of communion blessed and sanctified. And as such, we believe, Lord, that as we partake of it, we're going to receive the manifestation of our healing, wellness, a blessing of long life, the manifestation of our blessing. And we believe, Lord, that your blood will continue to cover us and protect us against any harm. And that is why we are so thankful, O Lord, that we are going to partake of these elements, receiving every bit of blessing that you have just given us through your finished work on the cross. Thank you so much. In the name of Jesus, amen. So, tatanggap po tayo ng communion. Okay? Ito po ay individually packed na communion. Very safe. Okay? At hindi na po tayo gumagamit ng reusable cup. Disposable na po ito. Now that you have your elements with you, and it was already blessed by the Lord, let me just once again remind all of us. Ito pong tinapay na hawak natin ay simbolo ng katawan ni Jesus. Ito po ay pangkaraniwang tinapay, literal na biskwit. Pag kinain po natin to, tinapay pa rin po ito. But what we are receiving is the revelation. Discerning that this bread symbolizes the body of Jesus, ang tinatanggap natin, ano ba yung nangyari sa katawan ni Jesus? Nasugatan, nalatayan, sabi ng Biblia, by His wound and stripe we are healed. Ito pa importante, kakain natin ng biskwit, pero ang ating tinatanggap, yung revelation that we are healed by the wound and stripe na nangyari sa katawan ni Jesus. Amen po ba? So sabay-sabay po natin kanin ang tinapay and claim your healing as I claim mine in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang katas ng ubas, simbolo ng dugo ni Jesus.
grape juice. Subalit ito po ay nagsasabi po sa atin ng nangyari sa krus na nabuhos ang Kalbaryo, nabuhos ang dugo sa Kalbaryo, at yung dugo niya ay nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at patuloy po na nagtatakip sa atin upang tayo manatiling ligtas. Amen? Sabay-sabay po natin inumin ang katas ng ubas, ang dugo ng ating Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Well, dadako po tayo sa ating panalanginan. Hindi ko na po kayo anyahan lumapit sa harapan. But as we do it, in this kind of worship service, tatayo po kayo. Anyahan ko po kayong tumayo. Sabay-sabay po tayo mananalangin. Yung po nasa kanilang mga bahay, samahan niyo po kami sa panalangin. Now, kung meron kayong pagpasalamat natin sa Panginoon, ialay po natin sa Kanya. Kung meron kayong mga kahilingan, ipanalangin po natin yan, and I will lead you in prayer. Pero naniwala po ako, sabay-sabay po tayong dumadalangin, okay? Tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa umagang ito. Today, we are celebrating your goodness. We're meditating upon the good things that you have done for us, at kiniklaim namin na patuloy mong gagawin sa amin ngayon yan. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pagbabantay po sa amin. Salamat sa provision na aming tinanggap sa nakaraang linggong ito. Salamat sa mga answered prayers. I believe mayroon po sa inyo tumanggap ng biyaya, katugunan sa inyong mga dalangin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Lord, tanggapin mo ang pasalamat ng bawat isa po sa amin. Nakatayo po kami ngayon. At sama-samang lumalapit po sa iyo sa pagpapasalamat sa pagkilala ng iyong kabutihan. Salamat po sa maraming opportunity na naranasan po namin ang iyong pabor sa linggong ito. And we look forward sa darating na linggo that it is going to be even favorable sa amin and even more blessed. Maraming salamat po. Sa mga kasama ko ngayon, Panginoon, na nakatayo at sa aming mga kapatiran, at sa lahat ng nanonood sa kanilang mga tahanan, ngayong umaga, gusto ng Diyos sabihin sa ating lahat, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. And He is so much concerned about us. Kaya anuman ang iyong kahilingan sa panalangin, anuman ang nais mong ipagtiwala sa Panginoon, Lord, narinig mo, hindi man audible ang puso namin, Panginoon. Narinig mo, Panginoon, ang aming mga kalagayan. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan. Alam mo ang aming mga pangailangan. And so therefore, Lord, Ikaw ang patuloy na sumagot. Ikaw ang patuloy na kilalanin ang kanilang aming mga kahilingan sa panalangin. And we are expecting, Lord, because You are so good and You love us so much, alam namin, Panginoon, magkakaroon ng katugunan, meron ng katugunan ang aming mga dalangin. If we are concerned about our family, our business, finances, sa mga anak, Lord, alam namin Ikaw po ang kikilos. Patuloy mo ipaparaanan sa bawat isa ay masaganang biyaya at ang iyong pagpapala. Patuloy mong gagabayan ang bawat isa, iingatan sa darating na linggong ito. Babantayan, pagpapalain sa lahat ng gawain, trabaho, hanap buhay, negosyo, tindahan. You are so blessed, kapatid. Ano man ang iyong gagawin, paggagawaran ng pagpapala ng Diyos, ang gawa ng iyong kamay, at pagpapalain kang lubos. And as you are blessed, be a blessing to others. Always bless the Lord with your possession. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Ano mang karamdaman meron ka ngayon sa pangalan ni Jesus, nire-release sa iyo ang kagalingan yan, tanggapin mo yan in the name of Jesus and claim that you are the healed of God. Hallelujah! Maraming salamat po. Pinagpala mo sa amin ang umagang ito at sa mga araw na darating. Kaya ngayong umaga, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at ngayong kapatid, tanggapin mo ang masaganang pagpapala at patuloy na biyaya ng ating Diyos. Maranasan mo ito sa iyong buhay, ngayon at magpakailanman. Ang pinagpala ng Diyos, pinagpala ang kanyang lubos sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah! Nakaupo na po kayo. Praise God. Hallelujah. We continue to invite you to join us online sa ating po mga gawain. Prayer Covenant every nightly. Mamayang gabi po, may shout out tayo.
Dalawang gabi yan, Monday, Sunday, and Monday, okay? So, continue to tune in. Join us praying always. Prayer Covenant, nightly, 8 p.m. Midweek service, 8 p.m. Thursday, online G group and D groups. Hallelujah. Atinan po natin yan. At patuloy tayong magpalakasan. Amen? Youth nightlife ng mga kabataan, every other Friday. So this coming Friday, meron po sila. Amen? And talagang nagpaparamdam talaga to no? Ay, tingnan mo to. Tingnan mo yan. Talaga nagpaparamdam. Hindi mawala yan, okay? So, happy birthday sa mga celebrators natin ng month ng November. Amen? And next week pala, okay? Bukas ay Monday, tapos, December na. December na, no? Grabe, no? Happy birthday sa mga birthday celebrator natin ng December. Share Heaven. Continue to share. Continue to support our ministry of giving people a taste of heaven here on earth. Online po tayo, Saturday 10 a.m. and Sunday 9:30 a.m. So magpa-register lang po kayo. Come here, very safe. Kung nakakapunta kayo sa mall, kung nakakapunta kayo sa grocery, kung nakakapunta kayo sa palengke, pumunta kayo dito. Amen? Amen? Hallelujah. Well, gusto ko po sabihin sa inyo ang ating pagdiriwang sa Pasko. Kasi next Sunday, December na, at nakikita nyo itong ating dekorasyon sa likuran, Paskong Pasko na dito sa RGCF. Ito po ang ating tema this Christmas 2020, Paskong Maligaya sa gitna ng pandemya. Amen? Hallelujah. Praise God. So we look forward to a very happy Christmas in spite of the pandemic and crisis na meron tayo. Hindi po nababago ang kapanganakan ni Kristo, ang pagmamahal ng Diyos sa gitna ng sitwasyon, anuman ang ating pinagdadaanan. Amen po ba? Amen? Hallelujah? So, maraming salamat sa inyong lahat. Tayo po tayo mga kapatid. Okay? At patuloy tayong sumamba sa Panginoon. May meeting ang mga leaders ngayon. Sorry. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong sasamba sa Panginoon. Patuloy nating ibibigay ang ating pagpupuri sa isang Diyos na buhay at makapangyarihan. At minsan pa, tanggapin ninyo ang masaganang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoon na hindi natatapos at rumaraga sa ating buhay sa pangalan natin Panginoong Jesus. Lahat nga po ng mga minanak ng Diyos na pinagpala ngayong umaga, magsabi sumigaw ng malakas na, Hallelujah! Amen. Let's continue to thank the Lord for this day, for the revelation. Hallelujah. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ibinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ibinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Basta salamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ibinalik. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ibinalik. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Happy Sunday, church! Have a Jesus-filled